gagawin kaya yung katapangan na ginawa nitong si Revilla na kusang sumuko. Hindi nagpatumpik-tumpik, hindi nagtago, hindi yung umalis ng bansa pero rumekta, sumuko ho agad. Or magtatago itong si Joel Villanueva, si Boss Joel. Sabi dito, dahil kakasuhan na rin si Senator Villanueva, parang sinabi na rin ng DOJ na siya ang next makukulong sa City Jail kasama si ex-Senator Revilla. O, 3 Nobel na kasong malversation of public funds ang may kaugnayan sa flood control scandal at nakatakdang isampa ng DOJ laban kay Joel Villanueva. Kumbaga, parang ipinahihiwatig na ng DOJ na si Villanueva ang susunod na makukulong. Grabe. Mauubos ho yata ang ating mga senador. Bakit to, mga kababayan? Kapag sumunod si Villanueva, baka sumunod na din yung sila Chis Escudero, yung mga Paraiba, yung mga 57 million na mga singseng. Di ba? Mauubos yata. Ilan lang siguro ang matitira doon sa ating mga senador, mga kababayan. Sabi dito, kapag guilty sa lahat ng kanyang kaso, malamang mabubulok din sa kulungan si Congressman Barsaga, pati si Barsaga. Sedition naman yung nun pinagsisisigaw nun no? Isama mo pa yung libel na kaso na ikinaso ni Rason sa kanya. At mukhang hindi papatawarin ho. Kasi naglabas ng public apology, no? Ito pong si Kiko Barsaga, mga kababayan. Na humihingi ng tawad dito kay Enrique Rason. Pero mukhang hindi pinapansin ho. Mukhang talagang matutuluyan. 100 milyon ang danyos na posibleng bayaran nitong si Kiko Barsaga kapag natuloy iyon at napatunayan na guilty si Kiko Barsaga. Matapos sampahan ng kaso ng billionaire Enrique Rason, si Cavite Port District Representative Kiko Barsaga ng kasong libel sa Makati City Prosecutor Office dahil sa aligasyon na sinuhulan nila ang ilang NUP lawmaker para iboto si House Speaker sa Leyte. Grabe naman ho talaga yan. Piruin mo, malaking negosyante po yan, tapos gaganong-ganunin mo lang. Di ba? So madaming makukulong. Mga bossing. Baka sumama pa dyan. Yung si Promil Kid Boy. Di ba? Baka sumama pa si Promil Kid Boy dyan. O, biruin mo, mga boss chief mo, sir. Sama-sama na ho kasi sila. Sama-sama sila na sinusubukan na papabagsak o pabagsakin itong si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Kagaya ni Promil Kid. Ang tagal nang pinapadala ng notice ng Department of Energy para doon sa kanyang solar. Pagkakaintindi ko ho, hindi pinapansin ni Promil Kid. Kaya ang ginagawa niya, ipinambabalandra sa publiko yung Cabral Files na pinagsasasabi niya. Wala naman daw hong kwenta yan. Mismo si Senate President Tito Soto na po ang nagsabi. Bakit masyado nilang pinapalaki yung Cabral Files, Cabral Files? Wala namang kwenta yun, listahan lang naman yun. Ganun naman daw po. 'Di ba? Kaya nagsasama-sama itong mga ito ho, mga kababayan, dahil ang nakikita nila, mukhang may kakalagyan sila sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tapos eto pa, si Boss Joel Villanueva talaga. Ito ang malapit-lapit. Kakasuhan ng DOJ at ang magiging ending, malamang, isasama to kay Agimat. Sabi ni Elena Capistrano, yan, katulad ni Kiko Barsaga, hindi dapat makaupo sa pamahalaan. Dapat, oo naman. Biruin mo naman yung asal ng isang Kiko Barsaga. Pati nga yung mga simpleng interview na-late po kayo sa pag-attend ng hearing. Naglaro kami ng video games kagabi Tapos yung mga DDS kung makapagsigaw ng Kiko Barsaga para sa Senado.
Mga gunggong kayo. Salaula na nga ho yung Senado natin, dadagdagan niyo pa ng isa pang sasalaula ho, mga kababayan. Tapos meron pa naririnig, si Levista din daw ho, nagtatangka na pumasok bilang senador. Sabi ni Elena Capistrano, Joel liar po talaga. Yari si Joel Villanueva dyan. Kung sakali ho na ito ay totoo, mga bossing ha, para pong sinabi na nila na nagtatago si Joel Villanueva sa likod po nung paano-ano niya, Jesus is Lord niya. Oh, tapos may mga ganitong nai-issue. Tahimik yung kampo nila ha. Siguro ninanamnam na din ho ni Boss Joel Villanueva yung mga pagkakataon na makasama niya ang kanyang pamilya. Dahil kapag kahuyan, mga bossing, ay rumekta na, dumire-diretso na ho, at natuloy yung kaso, nako, malamang sa alamang ho, magkakaroon. Ay hindi, meron na pala. No? Meron na pala. Nandoon na pala si Kibuloy. Nasa loob na pala. O malamang nagpapastoryo sa loob ng sa loob ng bilibid, sa loob ng kulungan. At tapos, siyempre, kapag kaho ganun, mga kababayan, humihingi po ng yan, nung abuloy. O baka doon nila ipagpapatuloy yung kanilang mga pagiging pastor ho. Sabi ni Mama Rose Channel, sana nga makasuhan na lahat ng involved sa flood control anomaly nang makalaya na tayo sa baha. Correct? Tingin ko ho, mga kababayan, mga boss chipamo, sir, etong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho tatantanan niya mga yan eh. No? Ayan na nga po, mga bigatin, mga malalaking mga politiko, mga malalaking tao na yung kanilang mga kinakabangga, hindi ho sila natatakot eh. Talagang tuloy-tuloy lang po, mga bossing, yung kanilang yung kanilang pagsugpo sa mga korupsyon na yan. Walang kinatatakutan. Biruin nyo, yung dating mga kinatatakutan ng mga Pilipino, sila Chavit Singson, miski si Atong Ang, di ba? Ngayon ho, nagtatago. Kaya dito, sabi ko nga, mukhang walang makakaligtas sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Magulat tayong lahat, baka biglang i-request pa kay Pangulong Bongbong Marcos na isa pang termino. Dahil nakikita ng mamamayang Pilipino na talaga pong nagsisilbing Metro Aid po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon eh. 'Di ba? Naglilinis ng korupsyon ang Pangulong Bongbong Marcos. Pag ganyan po nakita ng Pilipino at tuloy-tuloy yung kanyang mga proyekto, ay mga kababayan, hindi ho malayo na hilingin ng mga kapwa natin Pilipino o ng taong bayan na magdagdag pa o mag-extend ng termino. Ngayon, ang tanong, meron bang legal na pamamaraan kung paano makapag-extend si Pangulong Bongbong Marcos? Di ba, Ma'am Delia Rosario, extend pa ng isang term. Hindi ho malayong mangyari yan, ha? Pero ang tanong nga, sabi natin, is kung paano magiging legal yung mga ganun. No?